Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa tinatawag nating mga guardian leader? Ang sabi po ng aklat ng Romans chapter 13 verse 4, they are God's minister appointed by God to those who do good and to punish those who are evil. Ang ating tatalakayin ngayon ay may patungkol sa ating gobyerno, ang pamunuan ng ating gobyerno. Alam niyo ba na ang pamunuan ng isang gobyerno o maging ang gobyerno mismo ay itinayo, itinatag at pinahintulutan ng Diyos upang sila'y mga maging lingkod bayan ng ating mga mamamayan. They are God's minister in the government. Dahil ngayon nalilito tayo, sino ba talaga ang tama, totoo at sino ba ang ating paniniwalaan? So, balikan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. According to Romans chapter 13 verse 4, government leaders are God's ministers. Again, pakisulat po ninyo ito sa inyong mga comment section. Government leaders are God's ministers. They are guardians placed by God to protect the good and to punish the evil. Maliwanag po sa salita ng Diyos na ang isang gobyerno, kahit anong klaseng gobyerno, kahit anong klaseng pamalaan, ito'y tinatag ng Diyos, itinayo ng Diyos, pinlano ng Diyos to become God's minister. Kaya napakahalaga ng pagpili at paglalagay, lalo na ang pagboto ng mga uupong pamunuan ng ating gobyerno. Again, government leaders are God's ministers. At bilang mga guardian, sila yung nilagay ng Diyos diyan sa gobyerno niyan para maging guardians, mga tagapagbantay. At bilang mga guardians, if leaders are truly God's guardians, meron silang 7 bagay na dapat proteksyonan. Meron silang 7 bagay na dapat bantayan. They must protect 7 important things as God's guardian in the government. So mga kapatid, humanda tayong lahat. Sapagkat at least ngayon makikita natin ano ba talaga ang tungkulin at gampanin ng isang namumuno sa gobyerno, namamahala sa gobyerno, na tinatawag ng Bible na mga guardians of God or ministers of God. So kung handa na po tayong lahat, take note. Note takers are world changers. Isulat po natin ang lakat ng aral at turo na ating mapapakinggan ngayon. At least malalaman natin kung yung mga tumatayo, yung mga nanonood, yung mga nagsasalita, yung mga nagpapaliwanag, sila ba yung mga tumatayong guardians of God? Sila ba yung tumatayong mga God's minister for the people? What are the 7 things that they must protect as God's guardian in the government? Number 1, protect the authority. Number 2, protect the integrity of our government. Number 3, protect the justice in our government. Number 4, protect the courage of our government. Number 5, protect the truth in our government. Number 6, protect their service in our government. And number 7, the most important thing that they need and must protect is the glory of God. Ito yung 7 gampanin at tungkulin ng mga guardians of God. Guard the authority, guard the integrity, guard the justice, guard the courage, guard the truth, guard the service, and guard the glory of God in our government.
Sapagkat ang Diyos ang nagtayo, ang naglagay. There is no government that is not established by God, ang sabi ng Aklat ng Roma. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, tingnan natin ano ba ang mga natatanging katangian na dapat makita sa mga guardians of God. A true guardians of God is built for these 7 pillars. To serve God, to serve the nation, and to serve the people.